It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or Mano po ninong, mano po ninang. it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas sa pang-budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng naabot ng live stream na to, team live o replay man po kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Ako naman po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. Ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sabayan din po tayong napapanood sa Channel 3 po tayo sa mga gumagamit naman po ng TV Plus habang nasa Channels 45 to 49 naman po sa gumagamit ng Affordabox. At syempre, nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa page po ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Yun, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, no, Pao, kahapon. Buong puso at dangal po na pinagdiwang po ng sambayan ng Pilipino. Masyadong Tagalog talaga. Ang ika-127 araw po ng kalayaan na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. No? Isang makasaysayang araw na nagpapaalala po sa ating ng kabayanihan, sakripisyo at matibay na pagmamahal sa bayan ng ating mga magigiting na bayani. At sa panahon ngayon, Pao, no? Gaano nga ba kahalaga ang selebrasyon ng ating kasarinlan? At syempre, pag-uusapan din natin kung paano nakatutulong ang pagpreserba ng mga historical sites sa paglago ng isang lokalidad. Mamaya lamang ay malalaman natin yan ang kasagutan kasama si Professor Eufemio Agbayani III mula sa National Historical Commission of the Philippines. Yes, pero bago NHCP. ang lahat, Pau, magbalitaan tayo dahil narito na ang ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News.
Nagbigay mensahe si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman para sa pagdiriwang ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Binigyang diin ni Sec. Mina na ito ang araw ng ating inaalala ang kahangahangang kasaysayan ng ating pinagsasaluhan at ginugunita ang mga bayaning nagbuwis ng buhay at buong lakas na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa. Sa paggunitang ito ay mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Isang pagkakakilanlang batay sa katapangan, katatagan at walang kapantay na pananampalataya. Paalala ng Budget Secretary, higit kailanman kailangan natin na pagkakaisa, pag-unawa at pagdadamayan upang ang kislap ng ating watawat ay patuloy na magniningning. Ganda lang. 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa kaugnay pong balita, nakiisa po ang mga kawani ng Department of Budget and Management sa pagdiyan ng mga hamong kinakaharap po ng Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Hinikayat naman po ng Pangulo ang mga kawani ng gobyerno na paigtingin ang serbisyo publiko. Bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang, ani PBBM. Tampok sa selebrasyon ang flag raising at wreath laying ceremonies, gayon din ang Parada ng Kalayaan, isang float parade na nagpapakita po ng mayamang kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa iba pang balita, lumagda na sa bicameral report ng Government Optimization Bill ang mga kinatawan ng Senado at Kamara na pinangungunahan ni Senate President Chis Escudero at House Committee on Government Reorganization Chairman Jonathan Kit Flores. Nakibahagi dito sa ceremonial signing si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina F. Pangandaman na isa sa mga aktibong nagsusulong ng panukalang batas na naglalayong pausayin ang operasyon at paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno. Lumagda rin sa nasabing BICAM report sina Senator J.V. Ejercito at Coco Pimentel at mga kongresista na sina Jude Asidre, Jose Manuel Alba, Laarni Roque at Sergio Dagook. Kasamang nakiisa ni Sec. Mina as in DBM Undersecretary Wilford Wilwong, Assistant Secretary Body Pulido, Directors John Aris Makaspak, Gerald Handa at syempre Attorney Andrea Celine Magtalas. Sa iba pang balita, nakipagpulong po si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Kaunan kay Department of Budget and Management Secretary Amena Mina E. Pangandaman tungkol po sa organizational at staffing proposal po ng ahensya. Tinalakay ang paglikha ng karagdagang posisyon para sa OWA Central Office, Regional Welfare Offices at Overseas Welfare Offices upang mas epektibo at epesyenteng maihatid ang mga serbisyo ng ahensya sa ating mga overseas Filipino workers dito man sa bansa o abroad. Layon po ng ahensya na lumikha at mag-implementa ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga minamahal na OFWs at kanilang mga pamilya sa bisa po ng OWA Act of 2016. Kasamang nakapagpulong ni Sec. Mina sina DBM Undersecretary Wilford Wilwong, DBM Chief of Staff Assistant Secretary Leonido Pulido III at Budget and Management Bureau B Acting Director Benjelet Zuniga. Ipinaalala naman ni Department of Budget and Management Undersecretary Undersecretary Gadius Hope Libiran sa mga nagsipagtapos sa 107th commencement exercises ng Zamboanga Peninsula Polytechnic State University na sila ay malaking bahagi ng kinabukasan ng bansa. Pahayag ni Yusek Libiran, "You are not just graduates, you are nation builders in the making. You are the hope we've been waiting for." Hinikayat din ni Yusek Libiran ang 1,400 na nagsipagtapos na gamitin nila ang kanilang talino at kakayahan upang makatulong sa kapwa at makapaglingkod sa bayan. Pahayag pa dito ni Yusek Libiran, "You are now more equipped to help us build a nation, not just through knowledge but with empathy, resilience, and the spirit of service. Remember, you have the power to shape the communities, uplift lives, and rewrite the narratives that once held us back." These are not just empty words. Totoo po ito. They are real and they live in your stories. Yan ang pahayag ni Yusek Libiran. Ibinahagi rin ng Undersecretary sa mga nagsipagtapos ang paalala ni DBM Secretary Mina Pangandaman na we rise by lifting others.
At meron pa itong kasunod, Yun. anya, hindi lang grado ang magtatakda ng kanilang kinabukasan, kundi ang kanilang puso, determinasyon at layuning maging mga lider na may hangarin para sa pagbabago. 5:50 na po ng hapon. Sa iba pang mga balita, nakipagpulong ang Sulu State College kay Department of Budget and Management Secretary Amena Mina E. Pangandaman upang pag-usapan ang estado ng pagiging universidad ng kolehiyo. Ang inisyatibang ito na naglalayong gawing isang state university ang nasabing institusyon ay kasalukuyang pasado na po sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado. Tinalakay din sa pulong ang paglikha ng mga karagdagang plantilla positions upang matugunan ang kakulangan sa teaching personnel at makapaghatid po ng mas mataas na kalidad ng edukasyon. Ipinisenta ng SSC officials na kinabibilangan ni na Professor Karisma Ututalum, Assistant Professor Krisha Samparani, Mr. Kaizar Sakilan at Engineer Firas Shed Kaya mo yan. Ututalum, yun no. Ang update sa mga kasalukuyang infrastructure projects ng institusyon at iba pang mga plano gaya ng bagong academic programs at pakikipagtulungan sa mga partner institutions. Kasama naman ni Sekmina sa pulong sina DBM Undersecretary Wilford Will Wong, Director Vivian Labastilla at Assistant Director Joanna Galarpe. Tinalakay naman ni DBM Secretary Mina Pangandaman at ito ang mga samahan ng mga Pilipino para sa Reforma at Kaunlaran or Spark Philippines, Executive Director Micaela Luisa Carmen Teves at Filipino designer Zara Juan ang ilang mga proyektong nakatuon sa kapakanan ng mga kababaihang PDL o Persons Deprived of Liberty sa isang pulong noong 5 ng Hunyo 2025. Pinag-usapan dito ang pagpapabuti ng facilities, healthcare services, educational at livelihood programs, kabilang na ang Project TARP Initiative na isang livelihood project kung saan nakakalikha ng bags ang mga PDL sa pamamagitan ng recycled tarpaulin. Layunin ng DBM at Spark Philippines na pagtibayin pa ang kolaborasyon at pagtutulungan para mas palakasin ang pagsusulong ng mga advokasiyang nakatuon sa women empowerment. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin ang pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino sa lahat ng sektor. Nakibahagi rin sa pulong sina DBM Undersecretary Margo Marie Salcedo at Assistant Secretary Diana Camacho Mercado. At yan po ang kabuuan ng mga tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa joint press conference kaharap ng Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kilalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Nagbabalik po ang usapang budget natin, Eric. I-shoutout na muna natin syempre yung mga nanonood at nakikinig sa ating programa ngayon. Yes po, belated happy birthday po sa aking kaibigan si Janet Mesa yan kahapon at nung June 11 at syempre hi po kay Anissa at kay Juliet Na nandito ngayon, di ba? Welcome back, Fort. Welcome back, Fort. Ayan, at syempre Pau, ngayong hapon isang bagong kaalaman na naman ng ating hatid sa ating mga viewers and listeners dahil katatapos lang ng mga dumaan na budget call, dumaan din sa FERB at ngayon na po ay alamin po natin kung ano nga ba itong ibabahagi. Narito na po ang ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Nagbabalik tayo rito ngayon sa Budget 101. At ngayong linggo ay pag-uusapan natin ang two-tier budget approach or 2TBA. Sounds familiar? O kung hindi naman, don't worry dahil dito sa Budget 101, padadaliin natin ang talakayan sa kaba ng bayan. Sa two-tier budget approach, nagkakaroon ng hiwalay na deliberation para sa existing projects and programs at mga bagong panukalang paggasta. At dahil dito, mas nabibigyan ng pansin ang bawat programa at nagiging mas transparent ang paggastos ng pampublikong pondo. Ang Tier 1 ay sumasaklaw sa mga ongoing programs, activities at projects o PAPs. Ang mga proyektong ito ay patuloy na isinasagawa at mayroon ng nakalaang pondo. Kabilang dito ang mga existing public infrastructure projects, social services at iba pang mga ongoing initiatives. Samantala, ang Tier 2 ay binubuo naman ng high priority o expanded PAPs. Halimbawa nito ay mga bagong proyektong pang-infrastruktura, pagpapalawak ng serbisyong panlipunan o iba pang mga bagong inisyatiba. Ayan mga budget peeps, sana'y naging mas malinaw sa inyo ang kahalagahan ng two-tier budget approach at pagkakaroon ng Tier 1 at Tier 2. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo dito lamang sa Budget 101. Ayun, maraming salamat po kay Mika no natungayan po ng ating mga budget peeps. Ang ating Budget 101, kaugnay po yan sa pagkakaiba ng Tier 1 and Tier 2 na bahagi po ng proseso sa paghahanda po ng budget ng gobyerno. Yes, para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At sabayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox at syempre nasa Facebook Live din po tayo ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa page po ni Yusek Goddess Hope Libiran. Samantala, Eric, isang mainit na talakayan na naman ang hayahatid natin dahil narito na ang ating Budget Talks. Usapang budget natin, Budget Talks. Yun. Gaya nga ng sinabi mo kanina, Eric, kahapon, di ba, June 12 ay ang selebrasyon ng paggunita ng 127th year ng ating kalayaan na may temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Yes, at gaano nga ba kahalaga ang selebrasyong ito sa ating mga Pilipino? At syempre pag-usapan din natin yung mga kahalagaan ng pagpreserba ng mga historical sites. No? Pag-usapan natin yan kasama po si Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Welcome po sa Budget Talks. Dito po sa Usapang Budget natin, Eufemio Agbayani III. Hello sir! Kamusta po kayo? Ito po, kaka-recover lang sa pagod. Although ako, mas mapagod yung mga kasama ko kaysa sa akin kasi they were very directly involved. Pero masaya naman po sa napakalaking impact natin itong nakarang Independence Day. And again, pagbati po sa inyo, Ma'am Pao, Sir Eric, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Sir, bago po si Pao, may tanong lang po ako, bakit po yung iba po ang tawag po sa inyo ay Prof? Di ko rin ho alam. Pero naman po ako nagturo sa kolehiyo, so parang ayoko po gamitin yung term. Okay.
Prof. Sige po, Pakakala po kasi nila, ang assumption nila pag historian, professor agad. No? Mm. Pero marami pong pwedeng iba pang trabaho ang historian katulad sa amin dito sa NHCP. At least po naliwanagan po kami kasi malalaking networks po yung gumagamit. Tinatawag kayong prop. Hindi, ayaw nyo rin naman po palang tawagin kayong Salamat prop. po sir sa paglinaw. Yun, pero sir, bago po tayo magsimula, nais po muna namin kayong mas makilala pa. Ano po yung inyong mga pangunahing tungkulin o functions bilang isang Historic Sites Development Officer sa National Historical Commission of the Philippines? Siyempre, at bilang isang historian na rin po, ano po yung mga nag-udyok sa inyo na pasukin ang larangang ito? So, sa NHCP po, yung aking division kung saan po kabilang ay Historic Sites and Education Division. So, ito yung division na directly involved sa pagmamanage ng 28 history museums ng NHCP throughout the Philippines from Ilocos Norte to Dapitan. And ito rin yung directly involved sa commemoration. So, ano bang holiday po na history related, katulad po ng kakatapos lang na Araw ng Kalayaan, kami po yung nakafocus sa preparations po doon. So, yung trabaho ko po in particular ay tumutulong po ako sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng history museums na bahagi ng interregional clusters. Ito po yung cluster ng museums na dahil medyo malalayo sa iba niyang mga kasama ay kailangang pagsamasamahin in a different way. Kaya meron kami museum sa Ilocos Norte, sa Naga, sa Bicol ito, Iloilo City, Bohol, and Zamboanga del Norte. And before po ako naging HSTO2, ang naging main work ko po sa NHCP ay maging researcher. Pinahawak po sa akin yung pagsusulat at pag-vet po ng mga teksto ng museo na makikita natin sa ating mga museums. Pag-select ng mga pictures at saka mga artifacts na i-display. So nagagawa pa rin naman po natin ito from time to time sa pamamagitan ng mga special exhibits kapag meron pong curatorial projects na na-approve ang DBM. Mapondohan. Yun. So ano po ba mga kailangan nyo? Sir, ano po ba yung papel po para po sa kaalaman po ng lahat? No? Ano po yung papel ng NHCP sa pagpapanatili po ng diwa po ng kalayaan at lalo na po sa pagdating po sa edukasyon at mas malalim po na pag-unawa po sa kasaysayan po ng ating bansa? Bale, ang NHCP po ang nabigyan ng task sa pamamagitan ng Republic Act 10086 na pag-ibayuhin ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga aral ng kasaysayan. So, maliban sa nabanggit ko na nga po na maintenance po ng history museums, and by the way, banggitin ko na ang museums, hindi lang po ito basta showroom ng mga lumang gamit ng mga ating mga bayani at mga litrato. Ito po ay buhay ng mga institusyon na mayroon pong mga public programs and special events. Maliban po doon at saka sa pagko-commemorate po natin sa mga special anniversaries, bahagi din po ng trabaho ng NHCP yung pagpapatupad ng Flag and Heraldic Code of the Philippines. Kaya yan din po madalas itanong po sa akin ng iba pa mga media outlets paano gamitin yung pambansang watawat at pambansang awit ng maayos. Bahagi din po ng ating trabaho yung pagtulong po sa mga government offices and institutions and kahit sa private sector sa pagpapanatili ng mga historic sites and structures. So, isang bagay po dyan, yung pagmamarka, paglalagay po ng mabigat at malaki na itim na plake na tinatawag namin mga historical markers. Pero yung payo din po, at minsan po pinapondohan ng pambansang pamahalaan, yun po mga restoration projects po ng mga lumang gusali at lumang halimbawa, yung simbahan, bahay, at iba pa na may public use. And tumutulong din po tayo sa pagsasaayos or pagbibigay ng payo sa pagsasaayos naman ng mga historic artifacts. So paano magpapahaba ang buhay ng mga lumang damit, lumang kasangkapan para makita pa ito ng mga susunod na henerasyon. And we also publish books and conduct research. At kapag po may mga tanong pambansang pamahalaan tungkol sa kasaysayan, naming, renaming, pagdedeklara ng holiday, yan po ay dumadaan po sa NHCP. Sir, may tanong lang po ako kasi marami po akong mga nakitang mga info sa sa social media. Ano po sinabi niyo kanina yung watawat ng Pilipinas, no? Ano po ba talaga yung kulay po na nasa taas? Kasi may nakita po ako light blue daw. Meron daw po blue daw talaga na navy, meron naman po royal. Ano po ba talaga dapat yung kulay ng nasa taas po ng watawat po ng Pilipinas? Sa kasalukuyan po, ang itinatadhana po ng batas ay royal blue.
Although ang identification po na yan ay ginawa ng NHCP using different specimen noong panahong iyon, katulad po nung watercolor painting ni Juan Luna, at yun po isang historical flag na nasa Baguio po ngayon. Marami pa rin naman po nagsasabi dapat dark blue o kaya navy blue. Pero sa ngayon po kasi ang pinapatupad po natin ay royal blue. Yun, alam na natin. Syempre, royal blue Nalito na. rin ako Kasi Sabi di ba ko, yung mga bata pa tayo ang nakasanayan pag natin. nagkukulay. Blue, yun. So, yun po, sir. Sa kahapon nga po, di ba, pinagdiriwang natin yung 127th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Ano po sa tingin niyo yung kahulugan o saysay ng temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan? Sa tingin niyo po, bakit po ito yung napiling tema ngayong taon? Kung makapansin niyo po, yung tema natin ngayong taon ay pangatlong taon na natin itong ginagamit. No? Sinimulan natin itong gamitin noong 2023 bilang bahagi po ng 125th anniversary of Philippine Independence and Nationhood. Opo. Ang gusto kasi nating mangyari, iti-trace natin kung paano nabuo yung ating bansa mula sa deklarasyon ng paglaya hanggang sa magkaroon tayo ng konstitusyon, mag-inaugurate ng republika, tapos yung pagdedepensa ng ating kalayaan mula sa pananakop na naman ng mga Amerikano. So, nag-start tayo ng countdown for June 8, 2023 for the 125th anniversary of our independence. Tapos matatapos po ito sa March of next year dahil yun po yung anibersaryo ng paghuli kay Emilio Aguinaldo sa Palanan Isabela ng mga Amerikano. So, we mark these by celebrating Independence Day but also by placing historical markers dun sa mga bayan na nadaanan ni Aguinaldo habang iniiwasan yung mga Amerikano because as much as possible, gusto niyang ma-preserve yung republika na ating pong sinimula. Sir, sa mga syempre mga nakikinig po ngayon, ano po ba yung kahalagahan po? Sabi ko nga kanina sa intro po, ano po ba yung kahalagahan po ng selebrasyon nito ng Araw po ng Kalayaan? At ipaliwanag po natin bakit nga po ba naging June 12 yung Araw ng Kalayaan sa dati pong July 4? Yun pong sagutin ko na siguro yung pangalawang tanong muna para bago tayo makarating doon sa bakit. Yung June 12 po kasi yan ang unang pagkakataon na tayo bilang ito po'y pinagpaguran, pinaghirapan, kinamatayan ng marami at patuloy pa pong pinagtatanggol ng ating mga kababayan, lalo na po sa uniformadong hanay, katulad ng mga sundalo, pulis at Coast Guard. So yun po, talaga mahalaga po na matuto tayo sa ating kasaysayan para maging gabay po natin ito sa pag-unlad natin sa kinabukasan. Speaking of kalayaan po, binigyang diin po ng Pangulo po ni PBBM yung paggamit po ng karapatan po natin at kalayaan upang tulungan po yung kapwa natin at paunlarin po yung ating bayan. No? Sa tingin po ba ninyo, paano po natin maisa sa katuparan po ito bilang isang ordinaryong Pilipino? Una, kailangan mag-develop talaga tayo ng critical thinking skills. At alam niyo po yung ginagamit naming metodo bilang mga historiador, historical method, ngayon lang ulit nare-realize ng mga tao na hindi lang ito pang historian. Kasi kami po mga historiador, bago po kami magsabi ng isang salita, dapat alam namin may ebidensya. Dapat alam namin, pwede namin i-cite saan galing yung isang ideya, ano yung mga bagay na papatunay sa kanya. Yung ba nagsabi sa amin ito, siya yung primaryong nakakita, o inuulit lang niya yung sinabi ng iba. No? So yung critical thinking para hindi tayo naloloko ng assertions sa ibang tao o kaya ayan na yung salita very plainly written pero kung ano-ano pang twist yung ginagawa ng ilan sa mga ating mga kababayan, no? So ganon, critical thinking skills, yung pagsunod sa batas, lalo na kung ito ay makatwiran, dapat natin itong gawin. Yung pagsasalita, no, alam mo yung nakakalungkot to, yung pagtatanggol natin sa West Philippine Sea, pag mayroon mga nag-a-attempt na gawin ito in different ways, tapos makakita ka na napakaraming reactions. Tapos di mo tuloy malaman kung sila ba yung mga trolls o sila ba yung mga tipo ng Pilipino na dagat lang naman yan. Bakit pa natin pinag-aaksayahan ng panahon? Not realizing na may mga kababayan tayo nakatira doon at nakadepende doon sa ating kabubuhay. So yung critical thinking skills, yung pagiging considerate sa ating kapwa, yung pagsunod sa batas kung ito ay makatwiran. Ito ay ilan lamang sa mga practical na bagay para po makatulong sa pag-unlad ng bansa at para yung kalayaan hindi lang po ilan ang nakaka-enjoy ng benepisyo nito, kundi lahat na ngayon nakaka-benepisyo.
Sige, Sir Agbayani, dahil nga po ito ay usapang budget, may mga curious lang po kami na dati po ba may mga nakasanayan po ba yung mga ninuno natin pagdating sa pag-iimpok o paggamit ng salapi noong panahon ng mga Kastila? May mga budget tips rin po ba sila na maaari nilang kapakinabang ngayon sa pangkabuhayan ng mga Pilipino? Pero, syempre, Pero bago po yan, kailangan po nating mag-commercial break. Kailangan mo na mag-commercial break. Sige po. Magbabalik po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik po ang usapang budget natin, kasama pa rin natin syempre si Sir Eufemio Agbayani III. Sir, nandyan ka pa po ba? Nandyan pa. Yes, Yes, nakamute hello lang sir. ako. Yun nga po. Yung hanging question. Yung hanging question, paano nga ba nag-iimpok yung ating mga ninuno dati? Alam niyo po yung saving na literal, no? Opo. Madalas daw pong gamitin yung kawayan. So may mga bahay kubo daw po noon na mayroong mga hiwa sa gilid. Opo. Yung mga poste na kawayan para pag kailangan nilang gamitin, doon daw nila kinukuha yung mga kailangan nilang panggastos. Malaking bagay noon ang pagtitipid kasi kung maalala natin sa ating kasaysayan, yung mga Espanyol, ang dami-dami pong hinihinging kung ano-ano sa ating mga kababayan, mga tributo. Opo. Tapos may bandala na kailangan nila maka-reach ng quota ng agricultural produce kasi kung hindi nila yon maibigay sa mga Espanyol, papaparusahan sila. So doon na-develop yung sense ng mga Pilipino na dapat sulit lahat. Magluluto tayo ng pagkain, hindi pwedeng fine dining lang. Dapat maramihan na para marami makakain, ganyan.
And nauso na rin sa atin yung pag as much as possible kailangan na nare-reuse yung mga bagay-bagay, no? Kung napagliitan, ipapasa sa mga mas bata. Noon Kung, pala sir, uso na ang pag-iimpok. Pag-iimpok. Oo. So yun po, tsaka uso din talaga ho nun yung yung pagtitipid na hindi lang banking pero talagang tatago mo yung points, ganyan. May isa nga pong kaso niyan, si Apolinario Mabini, kinailangan niya ng damit para sa graduation niya. Ngayon, kaso hindi naman siya kayamanan. So, nang narinig ng nanay niya yung request na yun, nagtinda daw siya ng kape kahit umuulan. Hanggang sa nagkasakit siya at yun ay namatay. Yung ₱1 na natago, part ng kita na yon, so sobrang na-guilty ni Mabini. Nung namatay daw siya, nakita pa daw sa mga possessions niya yung piso na mismo pinagbentahan nung mother niya. So, ganun, may sentimental value yung pagtitipid ng panahon iyon. And meron practical at kahit political, gaya na nasabi ko nga, na very, very gipit kasi ang daming hinihingi ang mga mananakop sa atin. Sir, speaking of pagtitipid po, no, sa inyo pong pananaw, paano po ba natin masasabuhay po yung diwa po ng Araw ng Kalayaan sa pamamagitan po ng responsableng paghawak po ng pondo ng ating bayan? Maganda matandaan natin yung salitang kalayaan sa mga Pilipino. Hindi lang yan yung, ay, kaya ko nang gagawin yung gusto kong gawin. Wala kayong pake. Ganyan. Ang kalayaan para sa atin, una, katwiran. Yung tama napaparangalan, yung mali napaparusahan. So sa usapin na paggamit ng pera ng bayan, walang kalayaan kung yung mga naglulustay ng pera natin hindi napaparusahan. At yung paggamit ng pera natin ay hindi makatwiran. No? Isa rin malaking bahagi yung kaginhawaan ng ating kalayaan. Yung hindi tayo nag-aalala kung may makakain ba tayo sa susunod na pagkain. O hindi tayo nag-aalala kung tayo ba ay masasaktan kapag tayo lumabas ng bahay. So dapat mapagtuunan ng pamahalaan yung bagay na iyon. No? So again, ang kalayaan natin, hindi kalayaang wala-wala lang. Yun ay ang kalayaan na gawin ang kaya natin para makatulong sa ating kapwa. At yun dapat lagi nga sa mindset ng mga nagbabudget sa ating pamahalaan, hindi lamang po sa DBM, kundi pati sa mga individual na opisina. Paano ako makakatulong sa aking kapwa? Paano ito makakatulong para magkaroon ng katwiran at kaginhawaan sa aking bahay? Yun. Kaya ang mahalaga po lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon yung transparency talaga at hinihikayat po natin yung pakikiisa po ng bawat mamamayan po na mag-participate po sa ating pong paghubog po ng mga budget, lalong-lalo na po pondo po ng ating bayan yan. Diba? Siyempre, ang galing mo talaga, Sir Eric. Bigla lang natin naisip mo. Yun. So, Sir Agbayani, ano naman po yung pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan mula sa pagdedeklara ng kasarinlan noong Hunyo 12, 1898? Yung pinakamahalagang aral na matututunan natin dito, kung gusto natin talaga maging malaya, dapat maging handa tayo na gamitin yung kalayaan na iyon sa responsableng paraan. Dapat maging handa tayo na bantayan ang ating pamahalaan kung yung nagiging desisyon nila ay pabor sa mga mamamayan o hindi. Dapat tayo matuto sa ating kasaysayan dahil nga ang kalayaan kapag hindi binantayan, nababawi din. O kaya ay nalilimitahan yung katwiran at kaginhawaan na dapat sana nitong na idudulot sa mga individual na mamamayan. At tayo, ang kagandahan sa ating mga Pilipino, ang kalayaan natin, hindi lang individual ang pananaw natin dyan. Tinitignan natin yung kalayaan sa lente din ng bansa na dapat tayong lahat ay maging malaya. Magkaisa. Otherwise, wala talagang malaya. Si Eric, siguro si Eric malaya na siya, natuto na siya. Oh, may ganun. Ba't ako hindi ako kasali dito? Sir, bilang paggunita nga po sa Araw po ng Kalayaan, ika-127 anibersaryo po. Ano po ba yung inyong mensahe po sa mga Pilipino po na patuloy po na nakikibaka, nagsusumika para po sa tunay na kaunlaran, pagkakaisa po at kasarinlan? Una po, let's enjoy the day, no? Marami po tayong suliranin, marami po tayong
problema. Pero may mga araw na dapat nating ilaan para ipagpasalamat ano na yung mga nakamit natin, ano yung mga naging benepisyo ng kalayaan, para naman may encouragement po tayo sa ating kinabukasan. At para sa mga individual, ilang practical na payo para lalo nating mapaigting ang ating pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa kalayaan. Una, iniimbitahan ko po ang lahat na bumisita sa aming 28 museums. From Tuesdays to Sundays, 9 to 4 po ay bukas sa lahat at wala pong bayad. Salamat po sa tulong ng pambansang pamahalaan. Pwede kami tumanggap ng donations pero hindi kami nakadepende sa donations. Salamat sa pondo. Inyo pong inilalaan sa amin. Pangalawa, dahil na rin sa tulong ng pambansang pamahalaan, nakakapag-produce po tayo ng mga aklat, nakakapag-produce po tayo ng mga dokumentaryo, mga virtual tours ng mga museo at iba pa. Pwede nyo po itong bisitahin ng libre sa aming pong National Memory Project, memory.nhcp.gov.ph, at sa aming YouTube channel, at NHCP Official. And kung meron po tayong mga nais isangguni, pwede nyo po itong isangguni sa amin sa pamamagitan ng email address na info@nhcp.gov.ph, o kung porpal na sulat naman ito tungkol sa pagpapaalam sa mga opisyal na bagay, o kaya po nais nyo pong mamarkahan ang inyong lugar dahil may mahalaga nangyari ito, pwede nyo naman pong isend ang inyong sulat sa records@nhcp.gov.ph. So maraming salamat po sa inyong pakikiisa po sa Araw ng Kalayaan at nawa po ay patuloy po nating ipagdiwang ito. Hindi lamang po tuwing June 12, kundi po sa araw. Araw-araw. Yun. Sir, kaugnay nga po sa NHCP, paano po tinutukoy ang mga historical landmarks sa iba't ibang parte ng bansa? Paano po ito nakatutulong na magkaroon ng mga historical sites sa paglago ng ekonomiya ng isang komunidad? Gaano ito kahalaga sa turismo ng isang lokalidad? Ayun po, alam niyo po marami sa amin nagre-request ng marker, hindi sila aware na ang first step lang pala nito ay sumulat sa amin. Susulat lang pala. Preferably, mayroong ebidensya ng kasama. Kung may scan copies sa mga dokumento, o kaya po may mga aklat na naisulat, makakatulong po iyon. Kasi ang next step po ay di-deliberate po yan or isasaliksik po ng aming mga researchers kung may merit, kung kailangan pong bisitahin yung lugar, bibisitahin. Saka po pag-uusapan ng aming board at pag na-approve po ito ng aming board, saka po ipapatubog sa bakal yung marker at i-mail. Nakakatulong po mag-build ng value ng isang lugar, yung pagkakaroon ng historical marker o kaya pagkakadeklara nito bilang isang historical landmark or national shrine because nare-recognize yung value niya, nagiging permanent yung presence, nagkakaroon ng protection mula sa batas sa mga unauthorized alterations, and may potential tayo na magtayo ng mga museo, na yung mga museo na yun bibisitahin ng mga tao. Pag dumami ang bisita, pwede ka na magtayo sa gilid-gilid ng mga restaurants, ng mga shops at iba pa. So nakaka-develop ngayon ito ng ekonomiya na sa paligid ng historical site. Kaya nga po pag tinatanong kami, yung bang heritage, yung bang history, nakakain ba yan? Confident po kung sumasagot, opo. Oo nga naman. Kasi po, yan po yung gagawa. And meron nga po ngayong advocacy, yung tinatawag na reenactment, kung saan pati yung mga kasuotan noong unang panahon ay in-encourage na i-recreate. So magbibigay ito ng ekonomiya, ng economic benefit sa mga mananahe, sa mga gumagawa ng tela, sa mga gumagawa ng sandata, at saka ng mga replica na weapons, ganyan. So, yung history po talaga ay nakakatulong sa pag-develop po ng ating ekonomiya. Sir, so nabanggit nyo nga po, nagdudulot po ito ng maganda sa turismo po, pero paano po ba natin pinapangalagaan po yung historical sites, pati po yung mga landmarks sa iba't ibang lugar? Halimbawa po, yung bahay po ng ating mga bayani, mga na ninuno po natin na nakaukit na po, nakaukit talaga sa kasaysayan. Ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Oo, yung mga ganon. Mga ganon sa Kawit Cavite, Intramuros at iba pa. Opo, yung bahay ni Aguinaldo po, binigayan na sa pambansang pamahalaan, buhay pa si Aguinaldo. At ngayon po ay nasa pangangalaga na po ng NHCP sa punong napakarami po mga historic na houses. Yung napupunta yan sa amin, kung dinodonate sa amin or kung nagkakaroon po ng use of rock agreement. Sa ngayon po ay binedevelop pa yung mekanismo kung paano makakatuloy pamahalaan sa private sector na mapondohan yung mga restoration ng kanilang mga gusali. Kasi ngayon, mas focus tayo ngayon doon sa
mga bagay na may public use, no? Katulad ng mga simbahan, mga gusaling pamamahalaan. Unang step dyan, kumonsulta po kayo sa mga arkitekto at engineer namin para po yung sa structural integrity ng gusali. And yun po, yung pagkakaroon natin ng reverence ng mga historic sites na ito ay makakatulong din on the part naman po ng mga bisita at iba pang individual. Dahil po kung may sense of reverence tayo, less likely natin ito nakawan ng CCTV, less likely po natin ito i-vandalize o kaya nakawan ng bakal-bakal. Nakatulong tayo dun sa preservation. So, sa parting naman po yan, nagde-deploy po tayo ng mga security guards para bantayan ang ating mga historic sites. Nililimitahan natin yung dami ng bisita dun sa kaya lang talaga po ng historic sites. Kasi po minsan napapagalitan kami ng mga local traffic enforcers dahil 5-10 bus ng mga estudyante ang mga nafi-field trip sa ilan sa aming mga museums. Binabantayan din po natin yung ating mga objects para hindi po ito nasasagi at nasisira. And may mga trained po tayong conservators at saka po restoration architects kapag kailangan na po talaga ng remedyo. Yun. Sir, if I may ask din po, no, magkano kaya yung yung pondo o yung pondo na kailangan para sa restoration or reconstruction ng mga historical landmarks? Alam niyo po, baka magulat po yung ating mga kababayan, pero millions po ang kailangan. Siyempre. Kung very basic intervention lang, 5 million is already too small. May mga projects po kami na nagiging 50 million, 100 million. Kaya po yung budget, madalas po ang budget po ng NHCP mukhang malaki sa papel, pero yan po lahat puro mga restoration projects. Especially po kung maalala natin nung lumindol po sa Cebu at Bohol noong 2013. So napondohan po iyon. And ngayon naman po ay pinaghahandaan yung pagpopondo po sa restoration ng mga nasirang gusali po sa Ilocos po at saka sa Batanes. So, nasa millions po. Kaya nga po naintindihan natin kung may mga pamilya po na nahihirapang i-preserve yung kanilang mga bahay na historical kasi nga mahal talaga mag-maintain. So, hanggat maaari po ay nabibigay tayo ng payo kung paano ma-minimize yung damage at paano po ito makakatulong na mabawasan po yung financial burden po ng maintenance ng mga historic sites. Sir, dahil po usapang araw ng kalayaan nga po at syempre nagbabalik po tayo sa nakaraan. 127 years po yung nakalipas bago po natin nakamit yung ating kalayaan. No? Pwede nyo po bang turuan din po yung ating mga audience? No? Paano po ba nagbago po yung pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon po ng Amerikano? So, noong panahon ng mga Amerikano, ang thesis kasi nila, bakit nila tayo sinakop, ay gusto daw nilang magturo ng demokrasya sa ating bansa. So marami sa mga practical parts po na pag-gobyerno natin ngayon, nakopya natin sa mga Amerikano. Pati yung form, pati yung paano tayo mag-manage ng mga local governments, kopya-kopya sa mga Amerikano. Pati yung educational system, malaki din yung impluwensya ng mga Amerikano dito. No? Ang kagandahan lamang po noong panahon ng mga Amerikano, dahil sila ay less involved ang religion sa kanila, or hindi sila pilitan, na-introduce po yung freedom of religion, na-introduce din po yung freedom of the press, na-introduce naman din po yung iba't iba pa mga freedoms. Dahil part po yun ng pagpapabango nila sa atin, na sinasabi nila, okay lang, tagapin nyo na kami kasi ito naman yung mga hayaan namin kayong gawin. Okay na yan. Pero yun nga, yung ating mga ninuno, mapilit sila. Okay, thank you sa mga freedoms na binigay nyo, pero gusto pa rin namin maging independyente. At tuloy-tuloy ang lobbying. Para makamit natin yung ating kasalita. Sir, bago po tayo magtapos, baka may gusto po kayong i-shout out or last message po bago tayo magtapos? Ayun po, unang shoutout po sa TBM. Sana po lakihan pa niyo po yung pondo namin. Because although marami naman po kami natatanggap, malaki pa rin po talaga ang diferensya kapag nasusuportahan po ng ating pambansa pamahalaan ang NHCP. Although gusto ko rin pong ibanggitin na si Secretary Pangandaman po ay very supportive doon po sa ating ongoing project na Year of Philippine Muslim History and Heritage na gaganapin po sa 2030 dahil nga po si Sec Amina po ay isa rin pong Maranao. So nagpapasalamat po sa patuloy na tulong ni Sec Amina sa ganitong bagay. Gusto rin po i-shoutout yung aking mga kasama sa NHCP na malamang po ay pagod na pagod dahil po sa kanilang pagmamanage po from the morning pa lang po hanggang sa morning po na replay, hanggang sa Parada ng Kalayaan, hanggang sa konsyerto sa Metropolitan Theater ng gabi. And even before that po, na
yung ating mga pampamalang programa at serbisyo. Napapasalamat din tayo sa mga ahensya na kilahok sa gawain pong ito. Nakatiba-tiba po kami ng mga freebies. At lang yung ating mga kababayan dahil sa inyo. Again, nagkapasalamat tayo sa lahat po na nakilahok sa ating Araw ng Kalayaan, and nawa po patuloy po tayong magtulungan para po na i-promote yung ating history, at nawa po ay patuloy po kami makatanggap ng malaking suporta mula sa DBM sa larangang ito. So isang masaya at maligayang Araw ng Kalayaan po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Agbayani. No? Salamat po sa inyong oras na napaunlakan niyo po kami dito sa usapang budget natin. At congratulations po syempre sa matagumpay po na pagdiriwang po natin ng Araw ng Kalayaan. Maraming salamat po ulit, Sir Agbayani. Ay, maraming salamat din po sa inyong paanyaya. Maraming salamat po. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Nawa po ay may napulot kayong aral at bagong kaalaman sa itinampok namin dito sa ating programa. Marami ako natutunan. Kasi Oo, lalo na kay Sir Agbayani, no? Yes, dami pang dapat pwede pang pag-usapan. So, pero kulang talaga. Sa sunod na, next time. Pag history talaga, sobrang daming Yes. Yung mga, dati yung pag nag-aaral ng history, yung iba naboboring sila, pero ang sarap kasi interesting pag-aral. talaga yung story ngayon. Ngayon, matanda na tayo. Ano Matanda pala siya? talaga. Kasama ka na doon. Yun, samahan po ninyo muli kami next week. Dito pa rin sa impila ng Radyo Pilipinas. Napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Muli po ako po si Pau Borja mula sa Department of Budget and Management. Yes, shoutout po kay Miss Jamie Quinto at syempre po, Hi, Miss Jamie. antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Salam Radio. Muli sa pangalan po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran, ako naman po, si Eric Vocal. See you next week, same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin to.